Nais ko pong hilingin ng bawat isa na huminga po muna. Inhale, exhale. Ready, go? Exhale. Yan. Please open your Bible to the book of 1 Samuel, aklat ng Samuel, unang Samuel, kabanatang 17, chapter 17, verses 1 to 3. So please open your Bible sa 1 Samuel chapter 17, verses 1 to 3. Pwede nyo pong i-share yung Bible nyo sa katabi nyo para naman sa ganun ay makabasa din po sila. Ang kwento po dito ay David and Goliath. Sabi po dito sa verse 1, sabay-sabay po nating basahin. Now the Philistine gathered their armies for battle, and they were gathered at Soko, which belongs to Judah, and encamped between Soko and Azekah in Epes Damin. And Saul and the men of Israel were gathered and encamped in the valley of Elah, and drew up a line of battle against the Philistine. Last verse. And the Philistines stood on the mountain on the one side, and Israel stood on the mountain on the other side with a valley between them. The Lord bless the reading of His word. Makakaupo na po tayo. Purihin po ang Panginoon. Good morning po sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon sa opportunity na patuloy po tayo makasamba. Alam niyo po, may nagtanong sa akin what's your favorite day, Pastor? Sabi ko, my favorite day is Sunday. Why? Because I get to serve the Lord and I get to see the people of the Lord na sumasamba at naglilingkod sa ating buhay na Diyos. Sino ho dito ngayong umaga na to, you are thankful, grateful na nandito ka at binigyan ka ni Lord ng pahintulot na sumamba at kalayaan po na purihin siya. Pwede po bang palakpakan lang po natin ang ating Panginoon sa ating buhay? Amen. Ang pag-aaralan po natin ngayong umaga na to ay the faith that defeats an enemy. The faith that defeats our enemy. Ang sabi po sa Bible, it is impossible to please God without faith. Therefore, faith is very essential. Kung meron mang isang bagay na dapat meron ka, hindi po yung pera kundi yung pananampalataya. Dahil ang sabi po sa Bible, the just shall live by faith. Therefore, ang faith po is our connection to God. Ang pera ay connection lamang po natin sa material na mga bagay. But when you have faith, you have a connection to almost everything else in this life. Ang pera nawawala, ang pera nauubos, pero ang pananampalataya mo sa Diyos at ang relasyon na nabubuo po dito, hindi po siya natatapos. Pero meron pong nagtatanong, Pastor, kung ang faith po ay mahalaga at essential, bakit po ganun, Pastor? Parang hindi ho ako ganun katindi o kalakas sa pananampalataya. Marami pong dahilan. Possible po you're still growing in the Lord. Nagsisimula ka pa lang na sumunod sa ating Panginoon. Pero isa po sa dahilan na nakita ko sa aking journey as a Christian is that there is an enemy. Meron kasing kaaway sa ating pananampalataya. Sabihin mo nga sa katabi mo, may kaaway. At hindi po siya ang kaaway ng ating pananampalataya. Now, ang sabi po sa 1 Timothy chapter 6 verse 12, fight the good fight of faith. Fight the good fight of faith. Hindi po sasabihin ni Apostle Paul na lumaban ka sa labanan ng pananampalataya kung wala pong away o walang giyera o walang labanan na nangyayari. There's a reason kung bakit sinabi po ang talatang ito, because Christian life is a constant battle. Yung pagpunta pa nga lang po natin dito ay gera na. Tama po ba yon? Yung pag-pray pa lang, yung paghahanda pa lang, no? Sometimes, pag meron kang tatlong anak, no, nagkukwentuhan kami ni Pastora, meron kaming gustong puntahan. Halimbawa, punta tayo sa ganito, yung paggayak pa lang sa kanila, pagod ka na, hindi pa kayo umaalis, parang ayaw nyo nang tumuloy. Bakit? Kasi po, ang dami mong inaayos. Sino po nakaka-relate sa akin dito, di ba? Tama po. Kaya iniisip mo parang, grabe po, labanan. At alam nyo po, the story of David and Goliath is a classic example that there is a war raging in our Christian life. In fact, David represents our experience and journey as a Christian. Si David po, sinisimbolo po niya ang ating karanasan bilang mga Kristiyano na meron pong kalaban na dapat nating talunin at lupigin.
Si Goliath naman, nire-represent niya ang ating kaaway sa ating pananampalataya. Now, sa pagpapasimula, ano ba itong Goliath na to? No? Goliath represents any obstacles or giant obstacles that stands in your pathway of blessings and breakthrough. Kung ang pagpapala po ay ganun lang kadali, dapat po ay nakamkam, nakuha na kagad ng mga Israelites ang lupang pangako ng ganun-ganun lang. Pero hindi, may tatalunin sila eh. That is why ito po ang isang realidad sa ating mga buhay. Basahin po natin tong 1 Samuel 17, 8-9 saka 11. Pinuputol-putol ko po para hindi kayo mabigla. Kanina binasa natin yung kwento kung paanong nagsimula ang digmaan ng Pilisteo at laban po sa mga Israelita. Sabi dito, Goliath stood and shouted to the ranks of Israel, to the army of Israel, "Why do you come out and line up for battle? Am I not a Philistine, and are you not the servants of Saul? So choose a man and have him come down to me." During that time, to prevent great bloodshed, namimili na lang sila ng isang representative para makipaglaban. Pag natalo po yung kaaway, magiging alipin po sila doon sa tumalo and vice versa. "If he is able to fight and kill me, we will be your subjects. But if I overcome him and kill him, you will become our subjects and serves us." On hearing the Philistines' word, Saul and all the Israelites were dismayed and terrified. Alam niyo po, kung maiintindihan lamang po natin itong binabasa natin ngayon at pinag-aaralan, although this is a classic children's story or Sunday school story, ito po ay isang paalala at patunay na ganito mismo ang kinakaharap natin ngayon at sa pangkasalukuyan na laban. May kaaway. And the reason kung bakit hindi ka makausad-usad, the reason kung bakit hindi ka makabuelo sa pagsunod at sa paglakad mo sa buhay pananampalataya, una, dapat desisyon mo yan. Pangalawa, may pumipigil kasi sa atin. Nung binasa ko po yung kwento ni David and Goliath, meron pong 3 bagay na ginagawa ang kaaway sa buhay natin. Number 1, the enemy will always bully us. The enemy will always bully us. Sabi dito, Goliath stood and shouted to the ranks of Israel, "Why do you come and lie?" Talagang pinahihiya sila eh. At minumura po sila, pati ang Diyos na kanilang sinasamba. 1 Samuel 17:16 says, sa loob ng 40 araw, every morning, sinisigawan sila ng kaaway ni Goliath at minumura ang Diyos nila. Sino ho dito nabully ka na? Siguro, hindi ka nabully, nakagaya po nung nararanasan ng mga nasa eskwelahan, pero bullying means sometimes ikaw ay subject ng kwentuhan. Papapunta ka pa lang, nagkukwentuhan na sila at nag-uumpukan patungkol sa'yo, patungkol sa buhay na pinagdadaanan mo at hirap na dinadanas mo. And then pagdating mo, bigla silang tumatahimik. That's bullying. The enemy will always taunt us, they will laugh at us, and they will belittle us. Ganun po ang ginagawa ng kaaway eh. And sometimes gagamitin po ng dyablo, ng kaaway, ang mga tao, ang mga circumstances, ang mga sitwasyon para pahiyain ka. Para pagmukhain kang kawawa. Pangalawa, the enemy will break us. Sisirain niya ang iyong kumpiyansa. The enemy will try to break your faith, your confidence, your hope, by intimidation and discouragement. Yun po bang nagsisimula ka palang manalangin, mangarap, bumubuelo, nananalangin po tayo that God is able. Alam niyo po ang nangyari, yung sumunod po ng mga araw, ang daming problema sunod-sunod. Mga problema na talagang matitindi, lalo na po sa mga pamilya. The enemy of our faith will try to bully, will try to break our faith, will try to break our confidence, will try to break our hope by intimidation and discouragement. Alam niyo yung sabihin ng intimidation? Ito ho yung isang uri po ng weapon ng kaaway para hindi ka magpatuloy at hindi mo i-pursue yung pangarap na inaasam mo. Pangatlo, the enemy will bind us.
the enemy will bind us. Sa Tagalog, yung una, ibubuli ka. Pangalawa, sisirain ka. Pangatlo, tatalian ka o itatali ka. Sabi dito sa verse, on hearing the Philistines' words, Saul and all the Israelites were dismayed and terrified. Grabe, hindi pa po ito giyera ha. Wala pang espadang nangyayari, wala pang sibat na lumilipad. Salita pa lang po, talo na sila. Amen? Nagpaplano ka pa lang ng negosyo, nagpaplano ka pa lang sa isang pangarap, salita pa lang ang sinabi sa'yo, parang ayaw mo na magpatuloy. At ang sabi po dito, for 40 days, everybody say 40 days. 40 days po silang hindi nagtrabaho, hindi nangarap, hindi umuwi ng bahay, hindi kumain. 40 days silang tinalian ng dyablo. 40 days silang hindi nagpray, 40 days sila na hindi nagfasting, 40 days silang hindi sumamba, wala silang ibang iniisip kundi yung sinabing salita ng kaaway laban sa kanila. At ganyan po mismo, possibly, ang nararanasan natin sa ating mga buhay ngayon. Amen po ba doon? The enemy will bind and bound us to slavery of worry, weariness, and weakness. Alam niyo po, kung nagsisimula kang mag-alala ngayon o kahapon o nagdaan na araw, well, the bad news is, the enemy has just succeeded in binding you to make you ineffective. That's why, pagdating po sa Christian life, pagdating po sa pagsamba at pagsunod sa Diyos, hindi tayo dapat tumigil. Bakit? Lalong nagtatagumpay. Lalo pong nating ipinapakita sa kaaway na talo na tayo at siya talaga yung nagtatagumpay. Hindi. Kailangan nating lumaban. Amen? My friend, we have an enemy. At ang faith po natin faces constant opposition. Pero alam niyo po, let me just say this, no? Pag may nag-o-oppose sa'yo, it's not always negative. Alam niyo kung bakit? Because, kagaya po ni David, na humarap sa isang matinding opposition only shows that you have great progression. May nangyayaring pag-unlad. May ginagawa ang Diyos na possible hindi mo nakikita. Alam niyo yung problema eh. Ang na-highlight natin, yung problema, hindi natin nakikita yung paunti-unti pero malalaking pag-unlad na ginagawa ng Diyos sa ating buhay, maging sa ating iglesia. Sino dito naniniwala sa biyaya ng Diyos may ginagawa siyang magaganda sa buhay at sa iyong pamilya? Sa ating church, come on, palakpakan natin ang ating Panginoon. At alam niyo mga kapatid, yung halaga mo, yung importansya mo bilang tao, nade-determine sa mga digmaan at kalabang pinatutumba mo. Pag may lumalapit sa akin, Pastor, pwede nyo kaming payuhan, pwede nyo po ba kaming counselan, pwede nyo ba kaming mentoran, no? Hindi dahil sa magaling ako, kundi dahil alam nila, may nagawa ako. Magkaiba ho yung magaling sa nagawa. Hindi tayo magaling, ang Diyos ang magaling . Pag meron kang gustong ipatingin na isang anak na may sakit, naghahanap ka ng espesyalista, di ba? Why? Because alam mo, ang taong ito ay may kakayahan at may nagawa na sa kanyang buhay. Pwede po bang titigan mo ng dahan-dahan yung katabi mo, sabi mo sa kanya, don't worry if you have a problem. God is preparing you for greater things. Amen? Sino ho dito, ang kanyang kurso ay mga engineering, halimbawa, civil engineering, si Joselito, civil engineering to, di ba? Alam niyo po ba, pag ang kurso mo mga engineering, mag-pray ka na kay Lord sa mga mathematics na subject. Amen? Architecture. Pero nagtanong ako kasi papagawa tayo ng building. Sabi ko, magkano po pa drawing? Magkano po pa plano sa ganito? Mahal po ang bayad. Bakit? Kasi pag mas matindi ang pagsubok mo, mas malaki ang pagpapala mo galing sa ating Diyos. Amen? Ayan, nakuha ko na po yung attention nyo, nagising na ang lahat. Amen? Now, how do we defeat our enemy? How faith can defeat our enemies? 4 na prinsipyo na pwede nating matutunan sa buhay ni David. Number 1, face or identify the enemy.
Question. Sino po ang kalaban ni David? Sino po ang kalaban ng Israel? Marami po sa atin na magsasabing, si Goliath po, pastor. No. Goliath only showed and revealed the true enemy living inside Israelites. Let me repeat that. Goliath was not the true enemy of Israel. Goliath only showed and revealed the true enemy living in them. Sabi po ng isang quotation, we have found the enemy and he is living in us or with us. Nalaman na namin sinong kaaway natin. Sino? Nasa atin siya. Now remember mga kapatid, just to give you clarity, sa verse 40, nung haharapin na po ni David, si Goliath, pumulot po siya ng 5. Everybody say 5. 5 bato para ibala sa kanyang tirador or sling laban kay Goliath. Maraming nagtatanong, bakit 5? Isa lang naman si Goliath. Sabi nila, pag di nakuha sa isa, may 4 pa na natitira. Sabi na naman ng iba, ang 5 daw po ay sumisimbolo po sa 5 magkakapatid na higante na patutumbahin pa ni David. But for me, this 5 stone represents the true enemy that is living inside of us, na kalaban ng ating pananampalataya. Are you ready, mga kapatid? Yung 5 bato na to ay nagre-represent, nung binitbit at kinarga ni David ito sa kanyang bag, nagre-represent ito na hindi talaga si Goliath ang kalaban ko eh. Ang tunay na kalaban ko ay nasa loob ko na kailangan kong talunin bago ko harapin si David. Amen? The first true enemy ng ating pananampalataya is worry. Totoo po ba yun? Wala pa nga yung exam eh. Wala pa yung interview. Wala pa yung promotion. Talo ka na sa pag-aalala. Amen? Napanghihinaan ka na kagad ng loob. High school ka pa lang, naiiyak ka na sa college. Ito mas matindi. Grade school ka pa lang, naiiyak ka na sa senior high. Bakit? Kasi may worry. Worry is faith killer. Matthew 6:30 says, if God clothes the grass of the field, which is today is and tomorrow is thrown into the fire or oven, will He not much more clothe you, O you of little faith? Alam niyo po, ang sabi po dito sa verse, ikinumpara ng Diyos ang worry sa kawalan ng pananampalataya. Ang pag-aalala o pagkabalisa ng sobra at matindi ay isang kalaban ng pananampalataya. Verse 31 to 32, ang reason kung bakit hindi ka dapat mag-worry, alam na natin to eh, kaya lang di natin binabasa ng matindi. Therefore, do not worry saying, anong kakainin namin? Anong iinumin namin? Anong susuotin namin? Unang dahilan, for after all these things, the Gentiles seek. Ito yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Sabi niya, hindi naman kayo Gentile eh. Christian kayo. Bakit kung ang asal ninyo, para kayong hindi mananampalataya? Na iniisip nyo lagi, umiiyak kayo, wala kaming kakainin bukas. Sabi niya, huy, trabaho yan ng mga hindi naniniwala sa Diyos. At pangalawa, alam na ng inyong ama ang inyong pangangailangan bago nyo pa man ito kailanganin. Amen po ba doon? Pwede po ba natin palakpakan si Lord? Wow! God is not unaware of your needs. And if He has committed Himself to providing them for us, why should we worry about them? Tama po? Meron na bang time na pinabayaan ka ng Diyos? Hindi po eh. Ang dahilan kung bakit tayo nagwo-worry, alam nyo sa ano ko talaga yung dahilan? Gusto mo, ora-orada, instant, nandyan na. Because that's a sign that we want to be in control. Tama? Sino dito masaya kapag paldo-paldo? Pag yung wallet mo talagang makapal, di ba? Punong-puno ng dyaryo na pinagtutupi-tupi. Hindi naman pera. Hindi paldo, di ba? Parang easy-easy ka lang eh. Pero pansinin mo, pag nababawasan ng paunti-unti, nagsisimula ka na mag-worry. Why? Because you are connecting and linking your trust dun sa resources na hawak at meron ka. This is a classic example of humanity.
we want to be in control. Hindi ka nakakatulog sa gabi. Bakit? Nag-aalala ka sa araw ng bukas, hindi pa naman dumarating. Amen? We want to be in control. Hindi lang kayo, pati ako, lahat tayo kahinaan. Taas nga pong kamay, yung kahinaan po ang pag-aalala. Say amen. Ayan, the enemy is inside us. Amen ba? If we trust in God to provide our needs, then we must let Him do in His time and in His way. There is no need to become trapped in the lifestyle of worry. Yung bang nag-aalala ka, pero pag tinitingnan mo yung credibility ni Lord, wala namang deadline o due date na hindi ka tinulungan o kinatagpo ng Diyos. Come on, amen? Pero iniisip mo, kasi lumaki yung problema eh. Ang dating ba, pag lumaki yung problema, lumiit ang Diyos? Hindi po. Malaki pa rin ang Diyos kumpara sa problema ang pinagdadaanan mo ngayon. Ganun ang confident ni David. Una niyang tinalong kaaway, yung worry. Ayon po sa Psychology Today, sa kanyang article na when worry takes control, anxiety is part of the package of life, sabi doon. A little anxiety is good. Mahalaga daw po yung may konti tayong worry. Okay lang po yan. It's a great motivator to get us to plan well and perform ably. Yet too much anxiety can be disabling. Worry disrupts everyday life, restricting it to some degree or even overshadowing it entirely. Worry affects personally, spiritually, and relationally ang bawat isa po sa atin. Totoo po yan di ba? So, ano po ang solution sa worry? Ayon po sa pag-aaral, there are only 8% of our worries that will affect our lives. Grabe. Iniisip mo, suplada to, matapang to, babagsak ako dito. 8% lamang po ang totoo at legitimate na pag-aalala na talaga makaka-apekto sa'yo. Which means, 92% sa ating mga pinagkakabalisahan, wasting our energy. Hindi ko gagawin ito. Hindi muna ako mag-church. Bakit? Baka maubusan ako. Baka mawala ako. We are not just wasting our energy. We are wasting God's opportunity sa buhay po natin. Pwede mo bang tapikin yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, buti na lang nag-church ka pa rin kahit ang dami mong problema. Amen? Amen? Sabihin mo sa kanya, 8% baby. 8% lang di ba? Ano ang solution sa worry? Sino dito naglalaro ng volleyball? Si Jorin, magaling sa volleyball di ba? Yung iba sa amin dito, pag nagba-volleyball, pag nag-serve, yung bola umaabot sa poblasyon. Di nakakarating sa kasi si Ate Kate, magaling sa volleyball yan Ang solution sa worry is this. Turn your problems over to God by imagining that you are serving a volleyball up to God at sabihin mo, Lord, ito po yung problema ko, bahala ka na po dyan, Lord. Amen? Amen? Sino dito serve ng worry mo, ng problem mo, ng concern mo, ng needs mo, at sinabi mo, Lord, ang bigat nito, pwede po bang kayo na pong pumasan, sabi ni Lord. Okay, kaya ko yan. Papasanin ko. Ang problema po kaya tayo natatalo, kaya tayo nadadaig sa ating pananampalataya. Hindi natin isiniserve ang kabigatan pabalik sa ating Panginoon. Pangalawang enemy is fear. Fear. The Israelites and King Saul were all filled with worries and fear. At alam niyo po, kagaya ng worry, ang fear ay connected po sa kawalan ng pananampalataya. Matthew 8:24-26, why are you fearful, O you of little faith? Napansin niyo po dito, lagi pong naiirita ang Diyos sa kawalan ng pananampalataya. Which means, siguro sinasabi ng Panginoon, you could have done something great. Sana nakalakad ka sa ibabaw ng tubig. Sana nagawa mo to. Kaya lang natakot ka. Bakit? Alam niyo po ba, taas nga pong kamay dito ang naniniwala na nasa puso na niya ang ating Panginoon. Pakitaas ang kamay. If you believe that really Jesus is really in your heart, ang sabi po sa 1 John chapter 4 verse 8, there is no fear in love. But perfect love that comes from the Lord casts out fear. Because fear involves torment or punishment. But he who fears has not been made perfect in love. Sa Tagalog po, ang totoong nakatanggap ng perpekto at ganap na pag-ibig at pagmamahal ng Diyos
ay walang puwang sa kanyang puso ang pagkatakot. Sapagat ang tunay at ganap na pag-ibig ng Diyos ay nagtatanggal ng pagkatakot. Amen? Pansinin niyo po yung mga bata, di ba? Pag nawalay sila sa kanilang magulang, nanay, tatay, kanilang mami at daddy, natatakot sila at balisa. Pero every time naririnig na nila yung boses, nakikita po nila sa di kalayuan ng kanilang magulang na papalapit, nawawala ang pagkatakot. Why? Because they are leaning to their parents' perfect love. Amen? Love and fear are mutually exclusive. If we have perfect love, we will not fear. But if we have fear, we don't have perfect love coming from God. Alam niyo po mga kapatid, ano po bang ibig sabihin ng salitang fear? Unpleasant or disturbing feeling caused by the presence of imminent danger. Pero yung pangalawang ibig sabihin ng meaning ng fear, the healthy kind of fear, is having an extreme reverence or awe as toward a deity. Ibig sabihin, isang Diyos, si Lord. Nagkakaroon ka ng pagkatakot na nauuwi sa paggalang. That is the kind of fear na dapat ma-develop sa atin. Hindi yung fear na laging natatakot kung may panganib sa ating mga buhay. Amen? Fear is a faith killer. Ang sabi po ni US President Franklin D. Roosevelt, we have nothing to fear but fear itself. Wala tayong dapat katakutan, kundi ang takot mismo na namumutawi at naghahari sa ating mga buhay. Hebrews 13 verse 6 says, so we may boldly say, sabay-sabay natin basahin, the Lord is my helper. I will not fear. What can man do to me? Alam niyo po, patuloy yung prayer po ni Goliath, ni David sa kanyang puso. Ang Diyos ang aking tulong at agapay at gabay. Anong kayang gawin ng taong ito laban sa akin? Huwag kang matakot sa sinasabi, sa intimidation ng tao. Matakot ka sa Diyos. John Maxwell said, instead, feed your faith, starve your fears. Pakainin mo, palakasin mo, patatagin mo ang iyong pananampalataya, gutumin mo ang iyong pagkatakot. Pangatlo po, na enemy sa ating mga buhay is doubt. Sa Matthew 14:31, this is the story of Peter na humingi ng imbitasyon kay Lord, Lord, palakarin mo ako, utusan mo ako maglakad sa ibabaw ng tubig. Matthew 14. Ang sabi ni Lord, sige, lakad ka. Nung nakatingin si Peter kay Jesus, he was walking in the water. Pero nung simula na siyang tumingin sa kanyang paligid, sa hangin, sa alon, nagsimula siyang magduda at nagsimula siyang lumubog. During that time, nung 40 days po silang kinakausap ni Goliath, sinisigawan, minumura, binubuli, they were experiencing fear and doubt. Pero may tanong po ako sa inyo mga kapatid. Alin ang mas delikado? Fear or doubt? You can talk about this mamaya sa life groups nyo, pero in my study po dito sa verse na to, mas delikado po yung doubt. Let's read it, mga kapatid. Healthy fear, instinct. It drives and pushes fight and survive. Ganun po ginawa ng mga ninuno natin, di ba? Naghahanda sila ng mga sibat dahil laging may imminent danger na nakapalibot sa kanila, mga mababangis na hayop. Doubt is different from fear because doubt is something we experience as a result of our negative emotion. Doubt, unlike fear, hold us back instead of pushing us forward. Doubt causes us not to play to win. Ayoko na lang, hindi ka na lang lalaban. Ayoko na mangarap. Doubt is tied to emotion. Fear is healthy and natural, but doubt can be destructive. Ang doubt kasi, ay nag-iimbento ka, hinuhusgahan mo ang iyong mga sitwasyon at karanasan, at ang blame, binabalik mo sa Diyos. That's doubt. Fear makes you aware. Fear will make or find a way. Doubt will makes you hold back, and it is a dead end. Anong sabi sa James 1 verse 6? But when you ask, you must believe and not doubt, because
The one who doubts is like a wave of sea, blown and tossed by the wind. Wala kang sigurado o perme at buo na desisyon o paninindigan pagdating sa pananampalataya. Madali kang masway ng mga sabi-sabi at ng mga nangyayari sa iyong paligid. Pang-apat po na kalaban na dapat nating i-identify at harapin, human reasoning. Human reasoning. Alam niyo po ang human reasoning? Ito yung logic na nakikita mo. Human reasoning is looking at things from the human perspective. It is trying to figure out spiritual things on our own, looking at trials of this life with just our spiritual senses without seeing the unseen hand of God in the picture. Paano kung wala na? Pastor, sabi mo, makakapagpatayo tayo ng building eh. Paano kung hindi? Mahal ang materyales, wala tayong sapat na pera. Yan po yung pang-apat na kalaban ng pananampalataya. Paano ako makakapagtapos ng pag-aaral? Eh wala pong trabaho yung magulang ko, walang sapat na pera. Human reasoning. Chapter 9:24 says, the father instantly cried out, I do believe, but Lord, help me overcome my unbelief. Dapat ganun ang ginagawa natin. Inaamin natin na kapos tayo sa pananampalataya. Tinitingnan natin ang sitwasyon ayon sa nakikita natin, pero hindi sa nakikita ng Diyos. Anong sabi ni Lord sa Proverbs 3:5 and 6? Trust in the Lord with all your heart. Come on, let's read it. And lean not in all your ways, and He will make your path straight. May mga panahon sa buhay na kikilos ka, hindi ayon sa nakikita mo, sa naiintindihan mo, sa napag-aralan mo, sa diskarte mo, kikilos ka ayon sa sinasabi ng Diyos. Because you're a Christian, God wants you to move in His way, not on the world's way or your own way. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Panglima at panghuli, over familiarity. Over familiarity. Sabi po sa Matthew 13:54 to 58, pinagdudahan po si Jesus sa kanyang sariling bayan nung siya'y dumalaw doon sa Nazareth. Where did this man get his wisdom and this miraculous power? Hindi ba siya'y anak lamang ng karpentero? Hindi ba ang kanyang ina ay si Maria, kapatid? At ang sabi doon sa verse 58, napakalungkot. And he did not do many miracles there because of their lack of faith. Amen? Mga kapatid, kung alam niyo po yung kwento ni David and Goliath, napansin niyo po, no? Na-identify po ni David sino yung kalaban, yung 5 kalaban. Ano nga ulit yung 5? Fear, worry, doubt, human reasoning, saka over familiarity. Pero alam niyo kung anong ginawa ng mga kapatid niya? Ginawa siyang kalaban. Yan yung problema natin minsan. Instead of facing and identifying the true enemy inside us, we fight each other. Kinakalaban natin ang ating pamilya, kinakalaban natin ng isa't isa, ang kapatid natin sa Panginoon, imbis na i-identify at talunin ang totoong kalaban. Amen ba? So the first step in defeating the enemy by faith is to face and identify the enemy. Number 2, find the battle plan. Find the battle plan. You have to be there where the battle is going on. There is never any victory unless you are in the battle. And the only way you can be in a battle is to show up at the battlefront. Kailangan, hindi mo lang harapin at alamin ang mga kaaway mo, lumapit ka para masimulan mong makilala at matalo at malupig ang kalaban. If you want to experience victory, you must show up for action. Hindi yung iniiwasan natin yung problema. Harapin mo siya ng buo. You know, the problem in the Christian life is that so many Christians never get to the battlefront. Lagi tayong play safe. Hindi ako magkukumit dyan. Bakit? Problema pa ako dyan. Madadala ako sa problema. Madadala ako sa kabigatan. Dito na lang ako sa gilid. We avoid problems. Meron tayong avoidance attitude. Hindi tayo gustong humarap. Ang tawag ko natin dyan, spiritual AWOL. Meron tayong kasama ngayon na sundalo. Sir, AWOL, di ba po sir, no? Running away from any problem only increases the distance from the solution. Tandaan niyo po yan. The easiest way to escape from a problem is to
face it, and solve it. Kapatid, may tanong pa ako sa inyo. Meron bang pinapagawa si Lord sa iyo? Meron bang problema na matagal mo nang dapat na ayos, pero lagi mong iniiwasan? You're increasing the distance away from the solution. Instead of facing them. Sabi po ng kanta, tawanan mo ang problema. Sino nga uling kumanta nun? Alam mo, wag mong pagtawanan harapin mo. Kasi pag tumatawa ka sa problema, tapos nag-iisa ka, anong tawag doon? Ha? Harapin mo ang problema. Amen? Number 3, fight in God's weapon and way. Fight in God's weapon and way. Shortcut na lang po tayo. Pinasuot po ni King Saul si David na kanyang armor. Si King Saul po 6-footer. Siya po yung best match kay Goliath, pero nagtagot-takot. Si David po, nasa 14 years old po siya dito or siguro 18. Napakaliit po niya, mga 5 feet lang po siya At ang payat papat-patin. Kaya nung sinuot po yung armor ni King Saul sa kanya, some commentators said that kaya gusto ni King Saul isuot yung armor kay David para pag humarap siya kay Goliath, ikita po ng mga tao, si Saul ang kumakalaban kay Goliath, pero actually si David yon. Trickery and deception. Sabi ho doon sa verse, hindi magkasya, kakalog-kalog, ang payat, at hindi siya makalakad, mga kapatid. Kung gusto nating matalo ang kalaban ng ating pananampalataya, you have to fight in God's strength, not in your strength or in human strength. Labanan mo sa lakas ng ating Diyos, sa lakas ng pagsamba, sa lakas ng panalangin, pagpapuri. Amen? Sino ho dito nagpipray kapag may problema? Ang problema sa atin, A ka ng A, di ka nagpipray. Nagpipray ka ba? Use your God-given armor. Saul and others' armor never fits. Sabi mo nga sa katabi mo, di kasya. Wag na wag kang gagamit. Alam niyo po, ang lesson po sa third point na to. Hello, are you still there? In our spiritual battle, you cannot use somebody else's armor. Huwag kang mag-depend sa iba. Minsan tingnan mo nga yung katabi mo, lagi mo nakikita, ikaw ang solusyon sa problema ko. Alam mo yung lunch ko mamaya, ikaw ang solusyon. Ganyan lagi. Huwag mong isipin lagi na ang solusyon yung katabi mo o yung ibang tao. You cannot use some other's faith or experience. You must have your own armor. You must use your own faith in preparing for battle. That's why you should not defend sa faith ng iba. Yung faith mo sa sarili mo. Ang question dito, is your faith growing? Or getting stronger? Bakit? Pagdating ng battle, ng gera, ikaw na lang yan. Sino dito naniniwala kahit pamilya mo, iiwanan ka, di ba? Sisisihin ka pa, bahala ka dyan. Yun po yung realidad sa buhay. Totoo po ba ako? Di ba may mga time kahit family natin, hindi naman lahat. Iiwanan ka You're on your own. Sasabihin nila, figure it out. Amen ba, mga kapatid? In facing and fighting the enemy, be who you are, use what you have, do all you can. Nasa iyo. Kung sino ka, kung anong binigay ni Lord sa'yo, huwag mong isipin, kung meron lang po akong ganito, wala ka nga Alam mo, pastor, kung gwapo, hindi ka nga gwapo, di ba? Cute ka. Alam mo, pastor, kung matangkad lang ako, naging Miss Universe, hindi ka nga matangkad di ba? Huwag mong hanapin yung wala sa'yo na hindi binigay sa'yo. Dahil kung alam ni Lord na kakailanganin mo yung mga attributes na yan, dapat binigay sa'yo. Nang ibig sabihin, kaya ka ganyan ngayon at ganito tayo ngayon, kasi alam ng Diyos sa pagkakagawa niya sa'yo, sapat yan para manalo at magtagumpay ka sa hamon sa buhay. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag mong mamaliitin yung sarili mo. Di ba? Huwag mong mamaliitin, di ba? Maliit ka na nga, minamaliit mo pa. Hello? 2 Peter chapter 1 verse 3 says, according to His divine power, pasahin nga po natin ito na malakas, God hath given us. Sabihin mo nga sa katabi mo, nasa iyo na ang lahat, kaya ikaw ay sapat. Amen?
Sabi mo, hindi ka naman si Daniel Padilla, pero nasa iyo na ang lahat. Amen. Palakpakan niya po natin si Lord. Alam niyo kung bakit? Nasa atin ang lahat dahil siya ay tapat at sapat sa ating mga buhay. Hindi naman yan tungkol sa iyo tungkol yan sa gawa ng Diyos sa buhay mo. Amen? Amen? Pang-apat at panghuli, finish what you have started. Finish what you have started. Ang sabi po ni David kay Goliath, you come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord God Almighty. Paano po tinapos ni David si Goliath? By the way, itong last point na to, magandang paalala to sa atin. Bakit? Most of us here are good starter but bad finisher. Amen? Sino ho dito may kakilala ka, no? Halimbawa, sasabihin ng ate mo, tara maglaba tayo. Nung naglalaba ka na, iniwan ka. Asa na? Nagme-milk tea na. Mambihira ka lang ko ba maglalaba tayo, di ba? O di kaya sinabihan ka ng nanay mo, tara mag-general cleaning tayo. Pagtingin mo, iwan ko muna kayo dyan, ha? Huwag kayong maggugulo, ha? Aalis lang ako. Iniwan? Marami ho sa atin, good starter, bad finisher. But how David was able to finish Goliath is this. He know his God, he know his enemy, and he know himself. Alam mo kapatid, pag kilala mo si Lord, matindi, kinilala mo yung kaaway. Sabi sa Bible, binigyan ng description si Goliath Ito yung height niya, ito yung bigat ng bubuhat niya. Pero wala yun walang kwenta yun. Walang dating yung kung sino yung kaaway Ang mahalaga dito, sino si Lord at sino ka sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Amen ba? The secret, gusto nyo malaman yung secret ni David? Sino dito gusto malaman yung secret ni David? Secret. The secret to David's victory is he showed up in battle. Sumulpot siya sa problema. At nung sumulpot siya sa problema, sumulpot ang Diyos niya. Problema sa'yo, di ka sumusulpot Gusto mo sumulpot si Lord. Lord, magpakita ka, maghimala ka, sabi ni Lord. And what about your part? Did you pray? Did you reach out? Did you work? Amen? If you will show up faithfully, God will show up for you mightily. Kung gusto po nating maabot ang ating pangarap at matalo, malupig ang kaaway, sumulpot ka. At alam niyo po ang pangako ng Panginoon, always show your faith no matter what because God is about to show up in your situation. Mag-ready ka na. Magpapakita ang Diyos para sa iyo. At ipapakita niya sa maraming mga tao, sa harapan ng maraming mga tao, hindi ikaw ang kumakaharap, kundi ang Diyos talaga. Why do I know this? I remember the story of Shadrach, Meshach, Abednego. Tinapon sila, di ba? Tingnan natin yung verse na yan. Nung tinapon sila, 3 sila, pero sabi po ng hari, why is that I see 4 men? At hindi man lang sila nasusunog at hindi na sila nakatali. Mga kapatid, ang lesson is this. During the test of life, the 4th man will show up for your behalf. Sa mga hamon at pagsubok sa buhay, ang pang-4 na tao sa 3 na mananampalataya ay lalabas at susulpot para ipakita, hindi ko kayo iiwanan ni pababayaan man. Dumaan man kayo sa apoy, hindi kayo masusunog. Dumaan man kayo sa tubig, hindi kayo malulunod sabagkat kasama ninyo ang ating Diyos. Amen? Kasama natin ang ating Diyos. Mga kapatid, harapin mo yung problema kahit ikaw ay nanghihina at nag-iisa na lang. Sabi po ni Toby Mac, bokalista po ng DC Talk, sabi niya, you were given this life because you are strong enough to live it. So quit complaining. Bakit ito yung buhay? Sino dito narinig ka na, Lord, ba't ito yung buhay ko? Alam mo, ganun din yung prayer ng nasa kapilang bahay Lord, ba't ganito yung buhay ko? Sabi ni Lord, ano kaya mag-exchange gift kayo? Lagi kayo nagre-reklamo di ba? Ang bihirang buhay ito. Minalas ako Ganun din sinasabi ng katabi mo Sabi ni Lord, sige nga, magmanito-manita nga kayo para magpasalamat naman kayo. Mga kapatid, accept the facts that there are some road and battles that you have fight
and to take alone. No family, no friends, no partner. Sometimes, may mga gyera, laban, pangarap sa buhay na ikaw lang at ang Diyos ang haharap dito. Pero okay lang yon, basta si Lord lang kasama mo, sapat na. Magtatagumpay ka, mananalo ka. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Amen? Sa pagtatapos, question. Kaninong problema si Goliath? Kaninong problema si Goliath? Sabi ng iba, sa atin nakikinig ngayon dito, kung nakikinig talaga kayo ha, si Goliath ay problema ni Saul, problema ng Israel, problema ni David. Am I right? Tama po ba yun? Kaninong problema si Goliath? Problema siya ng Diyos. Hindi ni David, hindi ni Saul, hindi ng Israel. Lagi niyong iisipin ito, no? Hindi mo problema yan. Problema ng Diyos ang kinakaharap mo. Amen? At alam niyo mga kapatid, Goliath was God's problem because he came and mocked and defied the holy name of God. David faced and finished God's problem. He did not allow someone to mock the name of the Lord God Almighty. In return, God blessed him with rewards of prosperity. Ang mga pagpapala ni David ay resulta ng paglilingkod niya kay Yahweh. Gusto mong pagpalain ka ni Lord? Maglingkod ka sa Diyos. Kahit nag-iisa ka na lang, kahit nahihirapan ka, kahit walang gustong sumama sa iyo, kagaya ni David, may mga hamon sa buhay na mag-isa mo lang haharapin. Amen? Alam niyo po, pagkatapos ng worship service natin ito, uuwi na kayo. May iwan kami. Pagkatapos po ng second service mamaya, aalis na sila, may iwan na lang po kami. Pag alis po ng mga kasama ko, may iwan ako na lang. May mga hamon sa buhay natin na ikaw lang. Pero kung para kay Lord ito, ilaban mo. Ituloy mo. Dahil pagpapalain ka ng ating Diyos. Amen? Pagpapalain ka ng ating Diyos. Kung kani-kaninong problema sinusolve mo hindi mo inuuna yung problema ni Lord Ano bang problem ng church natin? We want a new church building. Ninakawan tayo dito, pinasok tayo dito. Alam niyo po ba yon? You need to feel that burden. We need a church building that someday masasabi nating atin. At alam niyo, hindi ito proyekto ni Pastor Albert, proyekto ng church. Proyekto at problema ito ng Panginoon. Magtulong-tulong po tayo at sa biyaya ng Diyos, magagawa po natin yung imposible. A little man with a big heart to serve God will have a great breakthrough. Huwag mong isipin, maliit lang ako, pastor. Hindi ko kaya yan. Ganito lang ako. No! Kahit maliit ka, pag malaki ang puso mo para sa Diyos, magagawa mo ang pinagagawa ng Panginoon at pagpapalain ka ng Diyos. When you solve the problem of the king, his kingdom and his resources will be given unto you. Sinolusyonan ni David ang problema ng Israel. Laban sa Diyos na kinukulit at minumura. Anong ginawa ng Diyos kay David? Binigyan siya ng asawa, palasyo at pera. Huwag mong hanapin muna yung pera, palasyo at asawa. Hanapin mo ang kaharian ng Diyos at ang paghahari ng buhay mo, isulong mo, ilaban mo ang laban ng ating. Sino ho dito, you consider yourself successful already? David, hindi natapos ang kanyang malasakit kay Lord nung natalo niya si Goliath Alam niyo, sabi ni William Carey, I am not afraid of failure. I am more afraid of succeeding at things that don't matter. Hindi ako takot na mabigo Mas takot ako na magtagumpay sa mga bagay sa buhay na hindi mahalaga sa ating Diyos. My prayer ngayong umaga na to, tulungan mo, isulong mo, ilaban mo ang mga bagay na may kinalaman sa kaharian ng Diyos at ang Diyos po ang bahala sa iyong pamilya. Tayo po'y tumayo para sa isang panalangin. Sino dito ngayong umaga na to, you believe that there's an enemy, but always remember this,
greater is He that is in you than he that is in the world. Higit na mas malakas, mas makapangyarihan ang Diyos na nasa atin kesa ang kalaban na laban sa atin. Come on, lift your hands to the Lord. Let us sing this song, and as we sing this song, the communion elements will be distributed. Please receive it. Hawakan nyo lang po muna. As we sing this song, let us continue to stay in faith. Let us continue to fight battles. Because we have the same God, hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. I'm calling on the God of Jacob, whose love endures through generations. I know that you will keep your covenant. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the ocean. I need you now to do the same thing for me. For me, for me. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. I'm calling on the God of Mary, whose favor rests upon the lowly. Raise your voice to the Lord and worship. I know with you all things are possible. I'm calling on the God of David, Hallelujah. who made the shepherd boy courageous. I may not face Come on, shout it up! but I got my own giants. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you Sabihin mo, now. Lord, kailangan kita sa buhay ko. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. Come on, let's sing, oh God, oh God. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. Kuhanin po natin ang ating mga communion elements. You know, it's the first Sunday of the month. Marami sa inyo dito galing sa sakit o possibly may sakit pa. Marami sa atin dito galing sa pagsubok, bagyo at hamon sa buhay. Binagyo po ang Pilipinas, ang Bulacan. Pero look at you, tingnan mo yung katabi mo. Nakatayo pa rin, matatag pa rin dahil sa lakas at biyayang binibigay ng Diyos sa atin. Kapatid, alam ni Lord kung anong sitwasyon mo. Alam ni Lord kung anong pinagdadaanan mo. Pero lagi mong tatandaan, nasa iyo ang Panginoon. Kung may higante sa harap mo, lagi mong tatandaan, may David na matapang na nasa loob mo. Harapin mo ang pagsubok. Harapin mo ang problema ng Diyos at ang Diyos ang magpapala sa iyo.